Panginoon na ang pamagat na ating pag-aaral, mga kapatid, ay panahon ng panunumbalik o panahon ng panunumbalik natin sa Diyos, mga kapatid. Especially doon sa mga taong nawalay sa Panginoon na matagal ng panahon, doon sa mga tao, mga kapatid, na nabuhay o namuhay sa sanlibutan na parang walang mga Diyos o walang Diyos, nabuhay sa sanlibutan na parang walang Panginoon sa kanilang buhay. Mga taong ang focus nila, mga kapatid, ay kung paano lamang kumita ng pera. Ang focus ay kung paano magkaroon ng kayamanan dito sa lupa. Ang focus ay kung paano magkaroon ng kasiyahan, paano magkaroon ng satisfaction dito sa mundo. And then you found out, you realized that after all, mga kapatid, hindi mo masumpungan yung mga bagay na ito doon sa sanlibutan, doon sa mga bagay na iyong naranasan dito sa lupa. Kaya may panahon, alam nyo, sabi ng Biblia, may panahon ng pagkapanganak, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng pagkakasakit, may panahon ng paggaling. Kung may panahon na nawalay kayo sa Panginoon, maybe this is the time. It's time, mga kapatid, to return to the Lord, to return to God. Baka ito na yung panahon na ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Ito na yung panahon na ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. Hindi ba tayo nagsasawa na tayo ay, halimbawa, ikaw ay nabuhay sa mundong ito na nasa 50s na, 40s na, and then hindi ka ba nagsawang gumawa ng hindi maganda? Hindi ka ba nagsawa na mamuhay na walang Diyos? Hindi ka ba nagsawa na mamuhay na walang Panginoon? At ma-realize mo lang na you need God. Ma-realize mo lang na ikaw ay kailangan mo ang Diyos when tinatawag nating sufferings ay mangyari at dumating sa buhay natin. Kaya ang paksa natin, panahon ng panunumbalik sa Diyos, mga kapatid. Kaya napakaganda ng paksa natin. Ito'y reminders sa bawat isa, especially doon sa mga nawalay, sa mga taong nalayo sa Panginoon, sa mga tao, mga kapatid, lalo na yung mga taong nawalay, yung mga nag-backslide, na kailangan nilang magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Yung mga tao rin na walang panahon ng araw na maglingkod sa Panginoon, maybe this is the time, no, for you to serve the Lord, mga kapatid. Dahil when God first created human being, nilikha niya ito, it was very good. Napakaganda, napakabuti, mga kapatid. Talagang matuwid. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Ang sabi rito, mga kapatid, ay ganito. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayan. Kung napapansin niyo, mga gilid ko, mga kapatid, ano ang sabi ng author ng Ecclesiastes? Ito lamang anya ang kanyang nasumpungan, kanyang nakita, that God created man, mga kapatid, na matuwid, na mabuti. Subalit ang tao gumawa ng kanyang sariling kapasyahan, gumawa ang tao ng sarili niyang kagustuhan, kung kaya ang tao nawalay, kung kaya ang tao napapahamak, mga kapatid. At kung mapapansin natin, nangyari nga na ang tao ay nagkaroon ng pagrebelde sa Diyos. Mga tao na hindi na nila pinakikinggan ang instruction ng Diyos. Hindi pinakikinggan, mga kapatid, ang kautusan at ang boses ng ating Panginoon. Kung kaya, ang tao ay napahamak, ang tao ay napasama at nagdulot ng pagkakasakit, maging kamatayan, mga kapatid. Alam naman natin na all of these sufferings, mga kapatid, sickness, death, mga kapatid, are the results, mga kapatid, of being rebellious. Result ng ating pagiging makasalanan. Result, mga kapatid, na tayo walang pananampalataya sa Diyos, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Kung kaya, kung mapapansin ninyo, God in His heart, mga minamahal, ay naramdaman niya ang grabing pagkalumbay at pagkalungkot when He saw people, mga kapatid, when He saw human being, ay naglunang. Ano ba naglunang? No? Siya ay tawag nito, na pulupot doon sa karumihan, doon sa kasamaan, doon sa kasalanan. Kaya nung makita ng Diyos, grabe ang kasamaan ng sanlibutan. Do you think matutuwa ang Diyos na yung taong nilikha niya na matuwid, na mabuti, naging masama, naging makasalanan dahil sa kanyang paglabag, dahil sa kanyang kasamaan? Alam nyo, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, when you look around, many people, mga minamahal,
nabubuhay na parang walang Diyos, nabubuhay na parang walang Panginoon, nabubuhay na parang walang pag-asa, na kung ating pagmamasdan sila mga kapatid, ito yung mga tao na kailangan nilang marinig. They need to hear the message of hope, the message of salvation, and kailangan silang paalalahanan, turuan na habang hindi pa dumadating yung panahon, ay kailangang maalala natin ang Diyos, mga kapatid. Kailangang magbalik loob tayo sa Diyos. Kailangang maglingkod tayo sa Panginoon. Alam ko, ayon sa survey, ang tao na 8 billion, mga kapatid, 8 billion ha, wala pa sa 1/2 ang Kristiyano. At doon sa Kristyanismo, mga kapatid, kukunti lang din doon yung mga tapat. Maraming mga tao, they are claiming that they are Christians, but in their lives, mga kapatid, sa kanilang gawa, sa kanilang buhay, sa kanilang pagkatao, hindi mo makikita yung talagang pagiging Kristiyano. Kaya napakahalaga na ipaalala sa kanila yung panunumbalik sa Diyos. Huwag nating hintayin na tayo ay magkaroon ng problema. Huwag nating hintayin na magkaroon ka ng matinding pagsubok, matinding suliranin, matinding pagkakasakit, na panahon na para gusto mo nang magbalik loob pero hindi mo na kayang maglingkod sa Diyos. Yan ba ang tamang panahon? Hindi, mga kapatid. Ang tamang panahon habang ikaw ay malusog pa. Alam nyo, may binabanggit dito, mga kapatid. Basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 4, tandaan nyo po yung talata na ito, mga kapatid. Ang sabi rito sa Magandang Balita Biblia, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay o ang tamis na mabuhay. Naalala niyo, mga kapatid, itong talatang ito, remember thy creators, ito'y talata na nagpapaalala hindi dahil matanda ka na, kundi habang bata ka pa. Ang sabi rito, habang may bata ka pa, habang may panahon ka pa, alalahanin mo. Pag sinabing alalahanin mo, remember your creator, serve your creator. Mga kapatid, love your creator. Kaya nga, in the days, sabi dito, sa panahon na ikaw ay bata pa, in the days of the youth, bago dumating ang panahon ng kaguluhan, na panahon na hindi mo na madama ang tamis na mabuhay, yung bang ayaw mo nang mabuhay dahil sa grabing karanasan na hindi mo kaya, yung bang parang gusto mo nang mawala sa mundo, yung hindi mo maramdaman yung tunay na kaligayahan, yung hindi mo maramdaman ang tunay na kasiyahan, kahit na marami kang friends, kahit na marami kang pera, pero you are longing, you are looking for true happiness, na ito'y may masusumpungan mo lamang sa ating mahal na Panginoon. Ang tunay na pag-asa, masusumpungan lamang natin sa ating Panginoon. Kaya nga may kanta tayo si Jesus pala ang pag-asa ng buhay. Walang iba, mga kapatid ko. Ang sabi rito, bago dumating sa iyong buhay na punong-puno ka na ng kaguluhan at hindi mo na maramdaman ang tamis na mabuhay, mga kapatid. Alam nyo, maraming mga tao, maraming pera, pero hindi nila feel na sila ay masaya. Especially kapag sila'y may sakit. At mapapansin ninyo, kahit na maraming pera, kahit na marami kang pambili, kahit na ikaw ay may mga kaibigan, may barkada, bisyo dito, bisyo doon, after all, mga kapatid, ang sabi ni Haring Solomon, walang kwenta mga bagay na. Lahat ay walang kabuluhan. Kaya ang sulat niya, alalahanin mo ang iyong may likha. Yung nagbibigay buhay sa iyo, alalahanin mo. Yung nagbibigay lakas sa iyo, alalahanin mo. Bago pa dumating yung karanasan na masalimuot sa iyong buhay, bago dumating yung panahon na hindi mo na gustong mabuhay sa mundo dahil hindi mo na maramdaman yung tamis na mabuhay sa mundo, mga kapatid. Okay? Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan na makapal at madilim na ulap. Kita niyo, mga kapatid. When people experience sufferings,
trials, disappointments, mga kapatid, in this world, akala nila para silang sinakluban ng mundo. Bago dumating yung paghuhukom, bago dumating yung katapusan ng sanlibutan, tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Bago dumating ang matinding paghihirap sa iyong buhay, bago ka malagutan ng hininga, manumbalik ka sa Diyos. Magsisi ka sa iyong ginawa. Mas magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Magbalik loob ka sa Panginoon. Naghihintay ang Diyos sa iyo, mga minamahal. At sabi rito, bago makubli ang sikat ng araw, alalahanin mo ang Diyos. Bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, alalahanin mo siya. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Habang malakas pa ang katawan mo, alalahanin mo ang Panginoon. Habang meron pang panahon para ikaw ay makapaglingkod. Mayroon pang panahon para ikaw ay makapagsamba. Mayroon pang panahon para ikaw ay makapagpuri sa Panginoon. Alalahanin mo siya. Magbalik loob ka sa Kanya. Ito yung panahon para manumbalik sa Diyos. Kayong mga tao na matagal nang nabuhay sa sanlibutan na walang Diyos na pinaglilingkuran. Hindi po panunumbalik ang uulang ng oo, pero hindi mo isinuko ang buhay mo, hindi mo isinuko ang pagkatao mo sa Diyos. Hindi ka gumawa ng aksyon, mga kapatid. This is the time to return to God. This is the time to repent all your sins, all your iniquities. This is the time to serve the Lord, mga kapatid. Bago humina ang iyong katawan, ang sabi ng Biblia. Bago manghina ang iyong mga bisig. Bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod at sasabihin mo, hindi ko na kayang maglingkod. Mga kapatid, nung bata pa sasabihin, I am too young to serve the Lord. Walang bata, walang matanda sa paglilingkod sa Diyos. I am too busy to serve the Lord. Ang kabisihan nandyan. Ang trabaho hindi nawawala. Pero kapag nawalan ka ng lakas, nawalan ka na, sabi rito, humina ang iyong katawan, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Pag tumanda na, I am too old to serve the Lord. Walang rason para hindi makapaglingkod sa Panginoon. Ang taong binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng lakas, binigyan niya ng hininga para mabuhay sa mundo. Walang rason para hindi mo siya mapasalamatan. Walang rason para hindi mo siya mapapurihan. Walang rason para hindi mo siya mapaglingkuran. At walang rason na hindi ka manumbalik ngayon sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. At ang sabi pa rito, alalahanin mo siya bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makalakad. Sakit na yung arthritis at edad. Bago sumakit ang tuhod mo, alalahanin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Kita ninyo? Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Mga kapatid, ito ang napakagandang paalala sa atin. Bago man lang lumabo ang iyong mga mata, na hindi mo na makita ang liwanag. Mga kapatid, bago humina ang iyong tuhod, bago mabungi ang iyong ngipin, mga kapatid, alalahanin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Kahit maraming problema, ma-feel mo na andyan siya. Hindi ka niya pinababayaan. Andyan siya para ikaw ay alalayan, mga kapatid. Napakasarap ang mabuhay na may Diyos. Ating isuko ang lahat sa ating Panginoon. Lahat tayo may kasalanan. Isuko natin ang lahat sa Kanya. Kahit na marami kang kabiguan, kapag lumapit ka sa ating Panginoon, walang kasalanang hindi niya mapapatawad. Walang pagkukulang, walang pagkakamali na hindi niya kayang patawarin, mga kapatid. Magbalik loob ka lamang sa Diyos. Lumisan ka sa iyong kasamaan. Tumalikod ka sa iyong kasamaan. Gusto ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Yan ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Alam nyo,
Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi niya rito sa Lamentasyon 3:40, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Ano po ang sabi, mga kapatid? Atin anyang usisain, ating suriin ang ating mga lakad. Ito'y katumbas ng pagsisiyasat natin sa ating sarili. 2 Korinto 13:5. Ito'y katumbas ng, doon lang muna natin yan. Yun lang talata na yun. Usisain. Ito'y katumbas, mga kapatid, ng pagsisiyasat sa ating sarili. Yung usisain mo at suriin mo ang iyong lakad. Ito bang buhay mo na ito? Ito ba'y buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon? Ito ang buhay mo na ito? Ito ba'y naayon doon sa gusto ng Diyos para sa iyo? Karamihan sa nangyari sa ating sanlibutan ngayon, mas nasusunod yung gusto mo kaysa gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ang tao, kadalasan failure sa buhay. Bakit? Dahil mas nasusunod yung gusto niya kaysa yung gusto, yung plano ng Diyos para sa kanya. Kaya nung gawin ng Diyos ang tao na matuwid, na pasama, nawalay, nagkasala dahil gumawa ng kanyang sariling katha, kanyang sariling panukala. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya habang maaga pa, habang may panahon pa, usisain mo na ang iyong sarili. Suriin mo na ang iyong sarili. At manumbalik ka sa Panginoon, mga kapatid. Alalahanin natin na ang buhay natin hindi natin hawak. Sino makapagsasabi na bukas buhay pa siya? Sino makapagsasabi na bukas buhay ka pa? Huwag mong hintayin na malagutan ka ng hininga. Hindi mo na magawa pang magbalik loob sa Diyos. Hindi mo na magawa pang manumbalik sa Panginoon. Hindi mo na magawang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo na gawang magsisi. Hindi mo na kayang bumawi sa iyong kasamaan, sa iyong kasalanan para ikay maglingkod sa Panginoon. Friends, sa umagang ito, ipinaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, He still loves us, mga kapatid. Mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng talata, mga kapatid, Isaiah 44:22. Ang sabi ganito, aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. Kita niyo, mga kapatid. Kahit gaano ka rumi ng iyong pagkatao dahil sa kasalanan, kahit gaano mo kasama, kahit gaano kadami ng iyong kasalanan na parang alapaap, mga kapatid, tumingin ka sa langit ngayon, di mo makita ang liwanag. Madilim. Ganyan ang buhay ng tao na puno ng kasalanan. Ganyan ang buhay ng tao, mga kapatid, na punong-puno ng pagsalangsang at ng kasamaan. Pero, kapag manumbalik ka sa Panginoon, papawiin niya na parang masinsing ulap ang iyong pagsalangsang. Na parang alapap ang iyong kasalanan, aalisin niya, manumbalik ka lang sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, sapagkat tinubos kita. Mga kapatid, we are redeemed by the blood of Jesus in the cross of Calvary, mga kapatid. Huwag mong sayangin ang panahon na ikaw ay malakas pa. Huwag mong sayangin ang panahon na ikaw ay humihinga pa, na ikaw ay makakalakad pa, na ikaw ay nakakakita pa, na ikaw ay nakakangiti pa na may ngipin pa, na ikaw ay nakakakita ng liwanag na hindi pa dumating yung labo ng mata, na kaya mo pang tumayo, na maglakad, na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Remember, pinubos tayo ng Panginoon. Tanging mo lang gawin, sumampalataya sa Diyos. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Tumalikod ka sa iyong kasamaan sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Habang may panahon pa, hanapin mo na ang Panginoon. Mga kapatid, habang siya'y malapit pa sa atin, hanapin na natin siya. Ito ang sabi ni Isaiah sa sulat niya, mga kapatid, sa Isaiah 55. Sa 6, ang sabi riyan, mga kapatid, inyong hanapin ang Panginoon
samantalang siya'y masusumpukan. Magsitawag kayo sa kanya, samantalang siya'y malapit. Kita niyo mga kapatid. Laging ipinaalala sa atin. Ang Panginoon, ginawa niya na ang lahat para sa atin. Ngayon naman, ikaw naman ang gumawa para magbalik loob sa Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Come to Him. At masusumpungan mo siya. Tumawag ka sa Kanya habang siya malapit. Verse 7. Ang sabi diyan sa versikulo 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Mga minamahal na mga kapatid, itong talatang ito ay napakaganda. Nagpapaalala sa atin na tayo, mga kapatid ko, ay pinaiiwan sa atin yung lakad, ang kasamaan ng ating lakad. Kaya nga, sabi riyan mga minamahal, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Talikuran niya, kalimutan niya, iiwan niya ang lakad niyang may kasamaan, mga kapatid. Ito ang gusto ng ating Panginoon. At ano ang sabi? At liko ng kanyang mga pag-iisip dahil walang iniisip ang tao, puro kasamaan. Ang Diyos kasi, mga kapatid, nakikita niya yung puso ng tao. Nababasa niya ang iniisip ng tao, ang nilalaman ng puso. Kaya sa Diyos, walang lihim, mga kapatid. Sa Diyos, walang lihim. Kailangan, mga kapatid, na habang may panahon ka pa, huwag mong hintayin na ikaw ay may sakit na. Yun ang nakakalungkot eh. Kung hindi magkasakit at malala, saka pa manumbalik sa Diyos. At pagka gumaling, tumalikod na naman sa Diyos. Meron akong naalala, mga kapatid. Isang taong may karamdaman. Ang sabi niya, pagalingin lamang ako ng Panginoon. Maglilingkod ako sa Kanya. Hindi na ako magbibisyo. Gumaling siya. Nung gumaling siya, mga kapatid, nakalimutan niya ang kanyang pangako. Nakalimutan niya ang kanyang sinabi, pagalingin lamang ako ng Panginoon, maglilingkod ako sa Kanya. Nakalimutan niya. Ni magpasalamat sa Diyos, nakalimutan niya. At ang nangyari, mga kapatid, bumalik siya sa bisyo. Happy. Dumating ang panahon na namatay siya. Hindi siya nakapagbalik loob sa Diyos. Hindi siya nakapanumbalik. Nakalimutan niya ang kanyang pangako na sabi niya, pagalingin lamang ako ng Panginoon, maglilingkod ako sa Kanya. Huwag tayong gumaya sa mga ganong tao. Huwag, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, habang may panahon pa, lumapit ka sa Panginoon. Habang may panahon pa, tumawag ka sa Kanya. Habang siya malapit, talikuran mo ang iyong kasamaan. Ang iyong liko na pag-iisip, baguhin mo at manumbalik ka sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos na maawain. Kaawaan Kanya. Kapag nakikita ng Diyos ang ating buhay, puno ng karumihan, puno ng kasalanan, puno ng kasamaan, mga kapatid, at pagsalangsang, yung Diyos natin ay may awa. Ang Diyos natin ay nagpapatawad ng sagana. Walang kasalanang hindi patatawarin ng Diyos kung ikay lalapit sa Kanya. Kung ikaw, mga kapatid, ay tudulog sa Kanya, ang ating Panginoon, Diyos na mapagmahal. Ang ating Panginoon, Diyos na maawain. Hindi niya titingnan ang iyong kasamaan kapag lumapit ka sa Kanya. Lilinisin ka niya. Manumbalik ka lang. Yun ang gusto ng Panginoon. Mga kapatid, manumbalik ka lang. Huwag mong patigasin ang puso mo ngayon, mga kapatid. Para hindi tayo matulad ng mga nangapahamak ng una. Nung mga taong nangapahamak dahil sa kanilang mga pagsuway, dahil sa kanilang mga pagsalangsang. Alam niyo, mga kapatid, pag ang tao namatay at hindi ka, kapatid ko, hindi ka nakapanumbalik sa Diyos, tandaan mo ang Diyos hindi natutuwa. Hindi, mga kapatid. Alam niyo ang sabi niya rito, mga minamahal. Ito napakaganda. 18:32 ng Ezekiel. Ezekiel 18:32.
Ang sabi rito, tingnan natin kung natutuwa ang Diyos pag namatay ang taong makasalanan. Hindi ho, sabi rito. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsibalik loob kayo at mga buhay. Kita niyo mga kapatid. Hindi natutuwa ang Diyos. Hindi masaya ang Panginoon kapag ang isang taong namatay, hindi nakapanumbalik sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, tandaan natin. Hindi masaya ang Panginoon. Dahil ang kanyang panukala, pagkatapos na tubusin tayo ng ating Panginoong Hesus, naglaan siya, naghanda siya ng lugar para sa iyo at sa akin doon sa langit na bayan. Tinubos ka ng Panginoon. Naghihintay siya ng iyong pagpalapit. Huwag mo hintayin na mawalan ka ng buhay, na mawala ng iyong hininga. Hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan. Kaya nga ang sabi niya mga kapatid, inyong iwaksi ang inyong paglapastangan, ang inyong pagsalangsang na inyong isinalangsang at kayo magbagong loob at kayo ay babalik loob sa akin. Nakita niyo mga kapatid, talagang ang Panginoon hindi siya nagsasawang paalalahanan tayo. Hindi siya nagsawang tayo mga kapatid ay pagsabihan. Hindi siya magsawang maghintay sa atin, pero merong hangganan ito dahil ang sanlibutan may katapusan. Ang buhay ng tao may katapusan, mga kapatid. Naghihintay siya. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan ng kamatayan ng masama, mga kapatid. Ezekiel 33, ang sabi niya, walang kasiyahan siya sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa iyong masamang lakad. Kita niyo mga kapatid, talagang ang Diyos ay mabuti. Sa iyong pagkarinig ng mga mensaheng ito mga kapatid. Sa panawagan na ito ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita na aking ipinahayag sa inyo, magkaroon kayo ng pagdesisyon na lumapit sa Diyos. Ang sabi sa Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob sa Diyos upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, mangagsisi. Lahat tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa mga pagsalangsang natin sa Diyos. Talikuran natin, lisanin natin ang masamang lakad, ang dating pagkatao, at magbalik loob tayo sa Diyos upang mapawi ang ating kasalanan. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, kahit gaano kapula, kahit gaano karami, kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, papawiin ng Diyos yan. Aalisin ng Diyos yan. Lilinisin tayo ng Diyos kung tayo magbalik loob sa Kanya at lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong buhay sa Diyos ngayon dahil siya lamang ang ating pag-asa. Bago dumating ang kahirapan, ang kaguluhan, ang kasamaan sa ating buhay, bago dumating ang panghina ng ating mga katawan, bago dumating yung pagkakasakit ng ating tukod, bago lumabo ang ating mga mata, bago dumating yung pagkawala ng ating hininga, magsisi ka na kapatid. Lumapit ka na sa Diyos. Isuko mo ng iyong buhay. Magbalik loob ka na. Mga kapatid, naghihintay ang ating Panginoon. Kay Jesus, ating isuko ang lahat mga kapatid, sapagkat siya lamang ang tangi nating pag-asa. Ito na po ang panahon ng panunumbalik natin sa Diyos. Ito na po ang panahon para tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus at maglingkod tayo sa Kanya ng lubos. Bago tayo dadako sa ating panalangin,